Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay August 21, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 22, verse 1 to 14. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing langsangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabuti. Ano pat napuno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Na-experience nyo na po ba na makareceive ng invitation na merong mga dress code? Alam nyo po, hindi ba, kuminsan ang mga dress code, Hawaiian, o kaya kuminsan naman ang sabi sa invitation ay come in pastel color. Minsan, nakalimutan ko na meron palang dress code. At dahil sa kagustuhan kong makarating doon sa celebration na iyon, I come to the party. At eto na. Nung nandun na ako sa party, tchaden! Lahat sila naka-pastel in color. Alam niyo yung pastel in color? Yung puro light lang. Tapos ako, alam niyo kung anong kulay ang suot ko? Black na black. Alam mo yung feeling pagdating doon? Para akong out of place. Kasi hindi akma yung suot ko. Hindi tugma sa okasyon. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Nakakahiya, di ba? Pero higit pa sa hiya, may mas malalim na paalala sa atin yung gospel natin ngayon tungkol sa pagiging handa. Hindi lang sa panlabas, kundi higit sa lahat, tinitingnan din ang ating puso. Sa gospel po natin ngayon, ikinuwento ni Jesus ang parabola ng isang hari na naghanda ng kasalan para sa kanyang anak. Marami siyang inimbitahan, pero karamihan ay tumanggi at may sariling dahilan. Kaya't pinatawag ng hari ang lahat ng nasa lansangan
mabuti man o masama, para mapuno ang bulwagan. Ngunit may isang tao na narinig natin na dumalo, pero walang kasuotang pangkasal at siya'y pinalabas. Yung kasal po na nilalarawan dito sa gospel natin ngayong araw na ito ay nagre-representa sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-anyaya sa kasalan ay paanyaya para sa lahat. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Diyos na tayo ay sumama, na tayo ay makabilang sa kanyang kaharian. Na kung paanong lahat ng mga tao sa lansangan ay inaanyayahan ng mga alipin sa gospel. Pero ang totoo, kahit inaanyayahan tayo na doon tayo sa kaharian ng Diyos, marami ang hindi tumutugon. Marami may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Marami meron kanya-kanyang gagawin. O hindi ba? Parang tayo din. Pagka meron mga gawain, naku, hindi pa ako pwede dyan. Marami akong ginagawa. Naku, busy ako. Ang kasuotang pangkasal ay hindi literal na damit, kundi tanda ng pusong handa at buhay na nagbabago. Pinapaalala sa atin ni Jesus na hindi sapat na basta present lang tayo ay pwede na. Ang mahalaga, meron tayong tunay na pagbabalik loob at pagbabagong loob. Kung isipin natin, parang tayo yon. Parang tayo yung mga tao na yon. Minsan inisip natin, nako, naisip nyo rin ba, okay na, basta nagsisimba ako. Basta nagdadasal ako, sapat na yon. Wala naman ako inagrabyadong tao. Pero ang tanong, suot mo ba ang damit ng pananampalataya? Nabago ba ng Diyos yung puso natin? Sapagkat imbitado tayong lahat. Oo, naroon ka. Pero tanging yung mga nakadamit pang kasal, pero tanging yung handa at tapat na makapasok sa tunay ng kaharian ng Diyos, yun lamang ang kanyang papapasukin. Kaya sa gospel natin, simple lang yung paalala ngayong araw na ito. Ano yung mga pinapaalala sa atin? Na hindi lang basta present tayo sa kasalan, yung bang damit natin na ayon sa okasyon. Yung bang pamumuhay natin na ayon ba sa kaharian ng Diyos? Let us pray. Panginoon, salamat po sa paanyaya na makisalo kami sa iyong kaharian. Patawarin mo kami sa pagkakataong kami nagbibigay ng mga excuse, hindi tumutugon sa panawagan mo. Turuan mo kaming maging handa, hindi lamang sa panlabas, kundi lalo na sa aming puso. Suotan mo kami ng kasuotan ng biyaya ng pananampalataya at pagmamahal. Para naman po kami maging karapat-dapat sa iyong handog na buhay na walang hanggan. Amen. Na-bless po tayo ng gospel for today. Kagaya mo, anyayahan din natin yung iba na pakinggan yung gospel. Hindi man ito yung ibang podcast na tungkol sa gospel. I-share natin to sa ating mga GC, sa pamilya, kaibigan. Hayaan nating makarating yung paanyaya ng Panginoon sa ibang tao. Huwag nating kakalimutan na buhay ang salita ng Diyos. Baka sa pamamagitan ng pag-share mo, maraming mabago ang buhay. At syempre, hinikayat ko rin po kayo na mag-follow sa ating mga social media, yung Kuya Sam Pagaduan, para sa mas marami pang daily gospel reflection at inspirational content na makakatulong sa ating paglalakbay pananampalataya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.